Ako si Alexa De Vera, 21 years old, tagapagmana ng De Vera Group of Companies. Crush ng bayan sa university namin. Maganda, mayaman, pero sabi nila, mataray at misteryosa. Pero may hindi alam ang lahat. May lihim akong crush sa isang working student na masyadong seryoso para pansinin ako. Siya si Ivy Mercado, working student, scholar, ubod ng talino, hindi marunong maglandi, hindi marunong magpakipot kasi wala siyang time. Masipag at sobrang dedicated. At oo, nahulog ako sa kanya ng palihim at tahimik kahit malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Hanggang isang araw, sumabog ang lahat. Sa college building, late na ako, as usual. Pero wala akong pakialam. Kasi alam kong, di naman ako pagbabawalan ng prof. Pagpasok ko, tahimik ang lahat. Sinadya ko yun. Umupo sa harap at tumitig sa kanya. Si Ivy, abala sa pagbabasa. Hindi man lang tumingin. Hindi man lang nag-acknowledge. Ako na nga itong si Alexa De Vera. Pero wala. Hindi siya nahuhumaling. Tulad ng iba. May konting kirot, pero pinilit kong ipakita na wala akong pakialam. Hay nako, sabi ko sa sarili ko. Di wag, mayaman naman ako. Pero ang totoo, gusto ko siyang kausapin, kilalanin, gusto ko siyang mapangiti. Ako si Ivy Mercado, 22, working student, scholar. Wala akong oras sa pag-ibig, lalo na sa isang katulad ni Alexa De Vera. Ang yaman niya, ang ganda, at ang taray, parang hindi totoo. Parang laruan ng tadhana. Minsan, napapatingin ako, pero pinipigilan ko. Hindi pwede. May mga naririnig akong chismis na marami raw siyang pinapaasa. Hindi raw siya marunong magmahal. Kaya umiwas ako. Mas mabuti na yon. Si Alexa raw, may bago na namang pinaasa. Nakita ko sila magkasama ni Marco kagabi. Ang taray niya kanina sa prof. Hindi na naman sinagot yung tanong. Pinapakinggan ko lang habang naglalakad ako sa koridor. Tahimik ako, pero napalingon ako sa dulo. Nandoon siya, nakasandal sa pader. Nakasalubong ko siya. Nagkatinginan kami, ang lamig ng tingin niya. Ako naman, umiwas. Hindi nila alam, kahit ilan pa ang iniisip nilang pinapaasa ko. Wala akong gusto sa kanila. Isa lang ang gusto ko, si Ivy. Pero paano? Ang saplad ako, ang sungit ko. Hindi ako marunong makipag-usap ng normal. Lalo na, pag siya na, parang nagiging bato ang bibig ko. Kaya tinatago ko na lang, sa sungit, sa lamig, at sa pananahimik. Pero tuwing gabi, naiiyak ako. Ang bobo mo, Alexa. Bulong ko sa sarili. Bakit ka nai-inlove sa isang taong di mo kayang kausapin? Isang araw, nagkaroon ng announcement si Prof. Lim. Group project. Kayo ang pipili ng groupmates nyo. Siyempre, lahat gusto mapunta kay Ivy. Magaling kasing mag-research. Pero bago pa sila makalapit, ako na ang nauna. Ivy, group tayo. Tahimik siya. Tumingin lang. Okay, kung gusto mo. Narinig ko yung isa kong kaklase. Ang astig ni Alexa. Siya lang nakalapit kay Ivy. Pero hindi nila alam. Nanginginig yung tuhod ko nun. Sa library kami nagmi-meeting. Si Ivy, sobrang focus. Ako, pabasa-basa lang,
pero pasimpleng nakatitig sa kanya. Minsan, napapansin niya, Alexa, magbasa ka naman. Ha? Oo. Napapahiya ako. Pero nag-enjoy ako. Kahit kunwari suplada. Isang gabi, natapos kami ng 9 p.m. Sarado na halos lahat. Nag-ayos siya ng gamit. Uwi ka na, Alexa. Ihahatid ka ng driver mo, di ba? Ikaw, maglalakad lang ako para tipid. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Sumakay ka sa kotse ko. Umiling siya. Hindi na. Salamat. Ang sakit. Pero pinilit kong kumalma. Okay. Ilang araw lumamig ulit ako. Sadyang di na kami nagpapansinan. Sa loob ng classroom, tahimik. Pero isang araw, bumuhos ang ulan. Wala akong payong. Siya, meron. Nilapitan niya ako. Alexa, gusto mo? Share tayo. Nagulat ako. Tumingin ako sa mata niya. Parang may nag-crack sa puso ko. Ayoko. Ang tanga ko. Nakita ko yung lungkot sa mga mata niya. Ang sakit. Tinulungan ko na nga. Ayaw niya pa. Naiinis ako. Pero naiintindihan ko rin. Si Alexa de Vera, anak ng pinakamayaman sa lugar namin. Ako, working student, hindi kami bagay. Pero bakit ako nasasaktan? Bakit pag nakikita ko siyang mag-isa sa kantin, parang gusto ko siyang tabihan? Miyerkules ng gabi, sa parking lot, umiiyak ako. Sinundan ako ni Ivy. Alexa, hindi ko siya nilingon, pero hinawakan niya ang braso ko. Ano bang problema mo? Bakit lagi mo na lang akong tinataboy? Bakit mo ako pinipili sa project, tapos hindi mo naman ako kinakausap? Ano bang tingin mo sa akin? Charity case? Napatitig ako, at doon ko hindi na nakayanan. Tanga ka ba? Hindi kita tinataboy, kasi ayaw kita. Tinataboy kita, kasi gusto kita. Natulala si Ivy. Umiiyak ako. Oo, crush kita. Matagal na. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ako marunong. Hindi kita deserve. Tahimik siya. Sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako. Pero hindi siya umalis. Lumapit siya. Alexa. Hinawakan niya ang mukha ko. Pinunasan niya ang luha ko. Hindi mo kailangan maging marunong. Basta sabihin mo lang. Nanginginig ako. Pero tinignan ko siya sa mata. Ivy, gusto kita. Ngumiti siya. Alexa, gusto rin kita. Hindi ko na napigilan. Hinalikan ko siya. Mainit. Basa ng ulan. Nalalasahan ko ang alat ng luha namin. Pero ang sarap. Yakap ko siya. Yakap niya ako. Alexa, pwede na ba maging tayo? Ngumiti ako. Oo. Pagkatapos nun, hindi biglang naging madali. Pinag-usapan namin lahat. Ayoko ng secret. Kung gusto mo ko, ipakita mo. Sabi ni Ivy. Kahit buong campus pa makakita. Sagot ni Alexa. Nag-date kami sa kantin. Ako ang taga-bitbit ng bag niya. Binabasa ko ang notes niya para hindi ako masabihan na tamad. Minsan, sinusundo ko siya sa work. Ang corny mo, sabi niya. Pero cute, dagdag niya. Si Alexa at Ivy na daw? Imposible. Pero nakikita nila kami, hawak kamay, at wala akong pakialam. Ngumiti lang ako. Sa graduation day, nasa tabi ko si Ivy. Suot namin yung medal niya. Hinalikan ko siya sa harap ng buong pamilya ko. I love you, Ivy.
Ngumiti siya. I love you, Alexa. At sa harap ng lahat, hinalikan niya ako pabalik. Minsan, di mo kailangan magaling magsalita. Minsan, kailangan mo lang maging totoo. Sa likod ng malamig na tingin, may pusong natatakot magmahal. At sa likod ng seryosong estudyante, may pusong handang umibig. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.